Okay? Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, matindi itong siwalat ni Libiste na kailangan din nating pag-usapang mabuti dahil involved dito si Batman, Batman Recto at si Robin. O, kilala nyo, Batman and Robin yan. O, tako, eto. Di umano, involved or gambling lord. O, si Recto. Yan po ang ating titingnan sa mga sinabi nitong si Libiste. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Yun. DPWH, inegosyo ni Garjola sa distrito ni Libiste. Ba, pambihira. Talagang nakawan dyan todo Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Yun. So, naisiwalat 'di ba? May anomalya sila dyan. Ininegosyo ang DPWH. O, palakasan, malakas si Garjola sa DPWH. Ito naman si Recto ay nakaposisyon as secretary ni Bongbong Marcos sa Executive Department. Pambihira. Bongbong Marcos, ano ba itong mga sekretary mo? Wala ka bang maayos-ayos? Parang puro may sabit itong mga kinukuha mo. Oh, Bongbong, masisira ka dito. Bongbong Marcos calling Bongbong Marcos. Sa madaling salita, yung mga tao mo sa executive department, nininegosyo ang pera ng taong bayan. Masisira ka dito, Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-react. Kailangan mo mag-react dito kasi dalawa lang yan. Tinatrabaho nila itong korupsyon nang hindi mo alam. Inutil ka lang. Or kasabwat ka dito. Kasi pag tumahimik lang to si Bongbong Marcos, it means may go signal coming from Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila. Kasi kung ako presidente at ganyan na isisiwalat sa akin ito si Libiste, whether totoo o hindi, ipapatawag ko sa office ko yung dalawang yan. Patunayan nyo sa harap ko, kung hindi, lulutuin ko kayo parehas. Na hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Simple, di ba? Dapat kumikilos ka bilang leader. Hindi ka pwedeng tahimik dyan. Unless nakikinabang ka rin. Unless may go signal ka, Bongbong Marcos. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana, na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas. Grabe, no? Sabwat-sabwatan. Sala-salabat. Sila na lang. Ninegosyo ang Batangas. At malakas ang loob ni Libiste. Tatandaan po natin, kaya ako pinapakita itong kanyang speech dito sa plenaryo
ay ipinatanggal ito. Ha? Pinatanggal ito nung ayaw maimbestigahan ng flood control. Alam naman natin 'di ba, nung pumutok ang flood control, inimbestigahan lang diyan sa Congress, sa Kamara ta's wala na. The same people, pinatanggal itong speech niya. Kaya kailangan nating i-discuss, hindi mabigat 'tong binabanggit niya, hindi 'to ano. Kaya nga Recto, Batman, and Robin, kung hindi totoo 'yan, humarap kayo sa Congress. Huwag yung sasabihin mo sira ulo lang 'to si Lebiste, spoiled lang. Sa tingin mo 'pag gano'n lang sasabihin mo maniniwala ang taong bayan na wala kang korapsyon, Recto? Oh, kaya pala ayaw mong matanggal yung bat kasi gusto mo liglig, siksik, siksik, ang daming taxes. Yung pala, ikaw ang nakikinabang, isa ka sa nakikinabang sa taxes kaya ayaw mong mabawasan, kaya ayaw mong maalis ang bat, 'di ba? Tapos all your explanation, sira ulo si wala akong pakialam kung sira ulo 'yan. Basta totoo sinasabi niyan, eh, kailangan kang managot, Recto. Na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Ang tapang nitong si Lebiste. Tapang na bata. 'Pag hindi ka kasi tumanggap, tatapang kang ganyan, Maduduwag ka lang naman kung tumanggap ka, Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan. Nagpayaman kayo, Recto, Vilma Santos. Di umano, nagpayaman kayo. Diyan sa Batangas, nagpayaman kayo sa posisyon, pambihira. Dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kapal ng mukha, no? Tapos hindi pa lahat ng barangay binigyan. Abay, baka nakurakot din yun. Di ba? Namili Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Yun, Garjola, isa sa pinakamalaking kontraktor ng DPWH. Sumagot kayo. Huwag niyong siraan Vilma Santos at Batman Recto si Lebiste. Huwag niyo lang silang siraan. Sagutin ninyo with evidence. Kasi mamaya, magpapakita tayo ng evidence. Magpapakita ng evidence. Ito si Lebiste, na close talaga si Recto at saka si Garjola. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto. Bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman? Yon. Oh, may plan, bakit di pa buksan? 'Di ba? Oh, yan, may hamon sa iyo, Claire.
Sagutin mo ngayon, Claire. Totoo ba yang sinasabi ni Libiste? Oh, at ba't hindi pa sumasalang? Sa ombudsman may plunder case, tama ba? Oh, may plunder case. Susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments Oh, bakit wala pa sa COA? Si Recto. Oh, ano 'to? Basta kayo-kayo lang. Hindi kayo dadaan sa proseso. Hindi niyo gagawing opisyal ang kanyang pagiging sekretary. at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Oo. Bakit? Bakit hindi buksan? Kung totoo ito. So, kailangan itanggi mo 'to, Claire. Kung hindi mo 'to matatanggi, it means totoo. Bakit hindi pa buksan ang plunder case sa ombudsman? Calling Boying Remulla. Bakit hindi pa binubuksan ang kaso nito? Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. No, bakit? Bigla na nga lang nawala yun tas walang paliwanag, eh, 'no? Pero nagkaroon din ng issue yun, eh. Ah, wat ibang, ah, ibang topic po yun at, nasabwat din dito na naituro din. But anyway, oh, may plunder case. Dalawang kasong plunder case sa ombudsman. Ginawa mong ES. Bongbong Marcos, are you sick? Or you are super sick? Are you crazy? Wala ka na bang mahanap? Or ang hinahanap mo talaga, yung papayag sa gusto mo. The likes of Torre, kidnapin mo 'yan. Oh, the likes of Batman Recto, oh, inegosyo niyo yung DPWH, 'di ba? Kasi wala tayong makitang reason bakit siya ang ginawang ES. May dalawang plunder case sa ombudsman. Ito namang ombudsman, ba't hindi umuusad ba 'yan? Ako'y nagtatanong lang, Boying, umuusad ba 'yan? May dalawang kaso pala. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Nako, Mapanganib ang politika sa Batangas. so sinong pinagbibintangan mo sa bumomba sa kotse ni Arman Sanchez? Oh, sinasabi mo ba si Recto o si Garjola o si Vilma Santos? Kasi sila yung topic dito, eh. Bigla mo isinama yung pagbobomba sa kotse ni Arman Sanchez. Ano koneksyon? Kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola. Naku, pambihira. Ito ayon sa mga politiko ng Batangas, hindi ito yung basta mamamayan lang. Kasi ang mga politiko alam nila. So sinasabi nitong si Libiste, ang gambling lord ng Batangas ay si Recto at si Garjola. Di umano. Hindi sa akin galing yan, kay Libiste. At sinasabi yan ng mga politiko sa Batangas sa kanya. Malupit. Hindi ka lang pala bat. Sabi, talagang payaman. Payaman ka talaga, Recto. Ha?
May negosyo ka na sa DPWH, meron ka pang gambling, may STL ka pa diyan. Ay wow, ikaw na. May Vilma Santos ka pa, uy. Hindi, ako magtatanong lang, tanong ko lang. Vilma Santos, alam mo 'yan o hindi? Tanong lang naman. Kayo tanungin ko. Sa tingin ninyo, alam ni Vilma Santos yung pinaggagawa ng asawa niya o hindi? Lagay niyo sa comment section. Na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Isipin nyo yan. Pinaalis ninyo yung Pogo. Yung pala, IS, kanang kamay, executive secretary ng Pangulo, involved sa gambling. Possibly a gambling lord. Ay, dapat imbestigahan to. Pwede ka bang secretary may hawak kang STL? Ay, hindi ako abogado ha. Wag na lang yung batas ang tingnan natin. Dapat pag nasa politika ka, ganyan. Nasa executive department ka pa. Tapos yung asawa mo, gobernur, politiko. Hoy, ano yan? Hindi na kailangan may batas dyan. Dapat dyan, kahiyan na nga lang. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Yun. Mabigat to, ha? Sa madaling salita, sindikato. Nasa Kapitolyo, nasa Batangas, si Vilma Santos, opisyal. Bata ni Bongbong Marcos as executive secretary, si Recto. DPWH na malaki ang problema natin sa ghost projects. Magkakasama. Ano ba to? Dakdak lang to? Yun ang tanong. Kayo ba naniniwala sa sinasabi nitong si Libiste? Sa akin lang, kung hindi to totoo, dapat harapin yan. Pag-usapan yan sa Congress. Hindi pwedeng tatahimik lang sila dyan. Ito, tingnan nyo po itong ebidensya na to, ha. Ito, may mga ebidensya. Dapat ganito, pag nagbintang kami, ebidensya. Sinasabi ni Madriaga, dapat ganito, may mga pictures. Tingnan nyo po, nung nagsiwalat ang 18 Marines, may mga pictures. May ebidensya sila, kompleto sila. May video pa nga daw sila eh. Sa tamang panahon, maglalabasan yung mga yun. Kasi kung sinungaling ang 18 Marines, dapat yun pinatawag na sa Blue Ribbon. Pero maraming hawak na ebidensya, kaya ayaw ipatawag. Diba? Ito rin, si Torre, tsaka si Trillanes, sinasabi, ang may-ari daw ng KOJC at itong eroplano at itong chopper ng KOJC ay si PRRD. Pero wala namang pinapakitang ebidensya. Dapat ganito. May ebidensya. Eto, tingnan natin yung nilabas ni Lebisteng ebidensya. Hindi raw close si Ralph Recto at Edwin Garjola. Kaya kayo na ang humusga. Oy, sarap buhay. Ano yan? Yate ba yan? Speedboat? Hindi ko alam kung ano yan. Pero mukhang hindi mumurahin. No? Close sila. Diba? Ito pa isa. Ang swerte ng nanalo nitong coaching hawak ni na Secretary Ralph Recto at Kong Edwin Garjola sa last to take hands-on challenge sa Barako Fest 2025. So, suportado Suportado ni Garjola
Ito si Recto sa mga proyekto. Again, eto lang 'yan. Posibleng buang eto si Libiste, siraulo nga kung ano-ano ang pinagsasabi. Or totoong gambling lord, magnanakaw, sindikato, itong si Recto Garjola. Kayo na humusga. Kasi hindi puwedeng parehas silang tama. Sa akin lang, dapat maimbestigahan. Kung mali si Libiste, ikulong niyo, walang problema. Pero kung totoo sinasabi ni Libiste, ombudsman, imbestigahan niyo 'to, ikulong niyo 'to. Eh, kayo tanong ko, sino ang papaniwalaan niyo? Ilagay sa comment section. Sino sa tingin ninyo ang merong talagang mga kaso? Eto si Recto o si Libiste? Next po. Ito po, pag-usapan natin na tila napilitang mapaamin si Bongbong Marcos. Naipit siya sa sitwasyon, eh. Kaya nga medyo sabi niya, masama ang kanyang loob dahil napaamin siya, eh. Pero ito, tingnan po natin. Mula sa tila pang eetsapuera noong eleksyon Andyan si Senator Lacson, Senator Lapid. hanggang sa ungkatan ng paggamit ng iligal na droga, Batid ko na nagda-drug siya. Aray! hindi na sikreto ang hidwaan sa Alam nyo, ako sa akin lang 'to, sa akin lang, wag sasama ang loob ninyo. Ah, hindi sa kinakampihan ko si Imee, alam niyo binanatan ko rin. Pero ang lakas ng loob niya nung binanggit niya dito sa rally na ito. Kung tuloy-tuloy lang sana yung rally na ginawa, meron sanang magandang resultang nangyari, 'di ba? Nung kinagabihan, because second day 'to, 3-day rally 'to, 3 days na rally 'to, eh. Inalis na yung third day. Well, desisyon nila 'yan, I respect them. Pero kung tinuluyan nila 'yan, yang rally na 'yan, sana merong resulta. Posibleng nagpa-drug test si Bongbong Marcos. Posibleng nagpahinga muna siya. Kasi ang tindi na nung siniwalat ni Imee Marcos sa kalagayan ng pangulo. Kaya lang, wala, tinapos yung rally. pagitan ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senadora Imee Marcos. Sa isang interview, may inamin ng senadora sa relasyon nila ng kanyang ading. How's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now. Hindi na rin daw dumadalo si Senadora Imee sa family reunion. Hindi raw kasi siya komportable. Pinapayagan na lang niya ang kanyang mga anak kung nais pumunta ng mga ito. Kasunod ng pahayag na yan, nagsalita na rin ang Malacanang. Sabi ng palasyo, halos 3 taon nang hindi nag-uusap ang magkapatid. Kwento ni Palace Press Officer Claire Castro, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi sa kanya nito matapos ang meeting nila sa Malacanang kaninang umaga. I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Imee Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. Yun, napaamin si Bongbong Marcos. 'Di ba? No choice siya, eh. 'Di ba? Siniwalat na siya nung kapatid na hindi sila nagkikita. So, sinabi niya, 3 taon na kaming hindi nagkikita. And at the same time, hindi siya uma-attend kasi ng family gathering. Ayaw nga naman ni Imee umattend ng family gathering kasi nga baka plastikan. Di natin baka inaaway siya ng asawa ni itong si Bongbong. Pero since napilitan ka na ring umamin ng totoo, good job sa'yo, Bongbong Marcos. Sana inamin mo rin kung adik ka o hindi. 'Di ba? Sana inamin mo na rin kung
involved ka sa ghost projects o hindi. But definitely, hindi ka aamin diyan, 'di ba? Pero kasi tandaan po natin, ang tinukoy ni Amy Marcos patungkol sa personal knowledge niya, sa personal relationship nilang magkapatid. Si Bongbong Marcos, adik, labas-pasok sa ospital. Pangalawa, hindi na sila nagkikita nung kapatid. Yung isa inamin niya. Pero yung patungkol sa pagiging adik, hindi niya inamin. Pero ito yun. Kung totoo yung sinasabi ni Amy, chances are, totoo rin yung sinasabi ni Amy na adik si Bongbong Marcos at labas-pasok sa ospital. Di ba? O, dapat itanggi rin doon ni Claire kung hindi totoo. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin? So yun po ang sagot ng Pangulo. Sabi ni Jose Castro, walang sama ng loob ang Pangulo sa kanyang ate. Kaya mas maiging itanong na lang sa senadora kung bakit humantong sa ganito ang relasyon nilang magkapatid. Pero hindi raw maikakailang dismayado ang Pangulo. Paano Yun, dismayado kasi napaamin siya. Malaki po ang ibig sabihin niyang pag-amin na yan. Parang kino-confirm niya yung mga sinasabi ni Amy nung kapatid niya ng kanyang ate ay mga totoo. Maybe indirectly, pero parang inaamin din niya na si Bongbong Marcos siya'y gumagamit. ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Inulit din ni Senadora Amy na labas-masok sa ospital noon ang Pangulo, kaya raw nalulungkot siya na hindi ito naaalagaan. Pero laging giit ng palasyo, fake news ang kumakalat na hindi maganda tungkol sa kalusugan ni PBBM. Matatanda ang nag-jogging. So, Claire, sinasabi mo fake news. Ang kapatid ni Bongbong Marcos, kapatid ng boss mo, na labas-pasok. So Claire, sinasabi mo, hindi labas-pasok si Bongbong Marcos sa ospital. Alam niyo kung bakit? Kaya ako dinidiinan yan. Kasi hindi naman forever president to si Bongbong Marcos eh. Baka madidiscover natin someday with evidence na nililigaw ni Claire Castro yung mga information. Baka singiling ka ng taong bayan, ha? Ang Pangulo sa Malacanang para patunayang maayos ang kanyang kalusugan. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halil. Nag-jogging lang ng kaiksi-iksi. Malusog na. Buti kung 15 kilometers yung ginaging mo, hindi nga ata umabot ng 150 meters yung ginaging mo. You are a clown. Napatunayan mong ganyan, nag-jumping jacks ka ng 3, nag-jogging ka ng 150 meters, healthy ka na. Anong katangahan niyan, Bongbong Marcos? Di ba? Pinaglululoko tayo nitong mga ito. Nako. Eto, pag-usapan natin Ito, nakakatakot to. Dapat talagang bakbakan natin ito sa social media. Dahil posible po, posible, tingnan nyo po ito. Posible pong walang eleksyong magaganap sa 2028. At sinabi rin niya ni PRRD. Remember, binuking niya yan. Ngayon naman, isinisiwalat ni BP Sara. Tingnan po ninyo ang sagot ng Malacanang. Nakakatakot po. PBBM na asikasuhin ang bansa sa gitna ng krisis na dala ng gyera sa Iran, ang pangalawang pangulo. Eleksyon daw ang nasa isip. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be
honest, orderly, and peaceful. Ayun. So, sa sinabi ni Sara na yan, ito ang pagbibigyan natin ng komentaryo. Sana merong presidential election sa 2028. Remember po, tinangka po ni Martin na napalitan ng ating batas, itong People's Initiative, itong PI na yan. PI talaga to si Martin. Kaya nga naman, muntik-muntik na. Gustong palitan, gustong maging Prime Minister. Kasi sa Prime Minister, ang maghahalal lang ay yung mga congressman. Eh, alam mo namang hawak nila yan. Di ba? Oh. Kaya nagalit si PRRD. Ngayon, eto si Sara. Na, parang nagpaparinig. Merong nararamdaman to si Sara at hindi lang po yan ang kakatakutan natin. Nakakatakot din ang eleksyon patungkol dito kay Comelec sa pangunguna nitong si Garcia. Nakita ninyo kung paanong magic yung panalo hindi nakaupo, yung talo nakaupo. Ha? Ganyan po ang nangyari. So, tingnan po natin. And peaceful. Para sa Malacanang, kitang-kita raw ang kasabikan ng bise paghalalan ng usapan. Pero sa pagbanggit niya na sana ay may eleksyong mangyari sa 2028, wala naman daw itong basehan. Okay. Excited daw si BP Sara. Alam mo, sa eleksyon, tamang-tama lang yung pagiging excited ni BP Sara. Sa katunayan, di ba? Nung siya ay nagsabi na siya ay tatakbo bilang presidente, nagsiurong yung ibang malalakas na kalaban because they know sigurado na si BP Sara. Ang mga talagang nagpipresenta na lang yung mga talonang, yung mahihina talaga sila Risa. Pero yung iba, wala na, 'di ba? Sumuko na. So, okay lang 'yon, strategy po ng eleksyon 'yun, Claire. Ano ka ba? Yung kanyang hindi yung pagiging excited sa eleksyon. 'Yun ay positioning ang tawag doon, wag tanga. Ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Ayun, nadamay na naman si PRRD. Pambihira talaga si Claire. Claire, meron akong tanong. Ano ang kulay ng brief ni Baste? Kasi pagkapatungkol sa Duterte, marami siyang alam. Nananahimik yung tatay. Siya na naman, excuse me, siya na naman na pagbuntungan. Legit po yun nababahing talaga ako sa nababahing ako sa iyo, Claire. Pambihira naman, nananahimik yung matanda doon. Dinamay mo na naman. Like father, like daughter daw. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga. Alam nyo, mali ng diskarte dito si Claire. Dapat hinihiwalay niya si Sara kay PRRD. Bakit po? Alam natin na si PRRD sobrang lakas sa tao. Lalong-lalo na sa masa. Gustong-gusto ng mga Pilipino si PRRD. Hindi po yung katulad ng Marcos na dapat yung tatay hinihiwalay mo doon sa amo mong si Bongbong kasi hindi maganda ang imahe. Makakasama. 'Di ba? Kung ikaw politiko ngayon, ayaw mong mabansagang makabongbong kasi masama para sa iyo. Pero ikaw lalo mo pang idinidiin na magkatulad si PRRD at si Sara, akala mo nakakasama yun? Kahit anong ibukang bibig mo dyan, tinutulungan mo si Sara, malakas na lalo mong pinapalakas. Dahil nagustuhan ng Pilipino. Alam mo kung bakit nanalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Dahil nagustuhan nila yung pamamalakad ni PRRD na sinuportahan ni Sara. Nag-overflow yung karisma, yung lakas ni PRRD kay Sara na nag-overflow naman kay Bongbong Marcos. You should know that. Hindi uupo si Bongbong nang hindi tungkol kay Sara. Lalo mo pag ginaganyan, mali ka dyan. At pagplanta ng ebidensya. Bilang abogado, Teka muna, ha? Okay. Discuss natin.
Sinasabi ni VP Sara, posibleng walang eleksyon sa 2028. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Spokesperson 'to, eh, 'di ba? Spokesperson. So alam natin na kung ano ang sinasabi ni Claire, eh, yun din ang sinasabi ng Pangulo. So sa madaling salita, hindi itinanggi ng Pangulo, hindi itinanggi ni Bongbong Marcos na walang eleksyon sa 2028. Nakakatakot po yun. Kasi hindi po yan ang normal reaction or normal sagot. Di ba? Pag sinasabing walang eleksyon or mapayapang eleksyon, dapat ang sagot mo 100%, 1,000,000% may eleksyon. At kung walang eleksyon, ay kung merong eleksyon, Sara, wag kang tatakbo. Parang ganun, di ba? Because you are confident, you are sure, being the president, being the leader, sisiguraduhin mo may eleksyon. Pero hindi ang sagot, paduda. Ang tawag namin dyan, paduda. Alanganin yung sagot. Abogado ka naman, eh. Dapat alam mo ang sagot sa tanong mo. Teka muna. Babalikan ko yung sinabi ni PRRD nun. At i-remind ko kayo, di ba? Tinangka ipasok itong People's Initiative. Papalitan po. So, ibig sabihin, kung napalitan at gagalaw ang Kongreso na hawak naman ni Martin, mapalitan, magkaroon ng People's Initiative, edi ibig sabihin, nasa batas na. Nakukuha nyo po, yan ang punto ni Claire, eh. Alam mo naman ang batas. So, nasa batas na. Pwedeng prime minister na, hindi na president. Hindi na natin kailangan ng eleksyon for presidential. Di ba yan yung sinasabi ni VP Sara? Hindi naman niya sinasabing walang eleksyon. Sana merong eleksyon, presidential election. Kita nyo? Kita nyo yung sagot? Alangan. So, ibig sabihin, basta mapapalitan nila yung batas, posibleng walang eleksyon. Ay, medyo delikado. Medyo delikado yung ganyang sagot, Claire, Bilang abogado, ma-review raw sana ni VP Sara ang konstitusyon para masagot na niya ang kanyang sarili. Basta ang Administrasyong Marcos, kapag tungkol sa eleksyon ang tanong, masyado pa raw maaga para pagtuunan ng pansin ang politika. Para sa agenda, masyado pa maaga para sinasabi nga, di ba? Pinangungunahan nga daw ni Sandro. Di umano. Yung pananakot sa mga congressman. Hindi maririlisan ng budget kung ikayo ay hindi sasang-ayon sa impeachment. Ang plastic mo, Bongbong Marcos, na nakapokus sa election. Alam mo, ang daling magsalita. Di ba? Pwede mong lokohin yung tao, eh. Halimbawa, ito sabihin ko sa inyo, ito ay black. Wait, eh. Kahit anong sabihin ko, walang naniniwala. Kasi nakikita nyo white, eh. Ba't ko sasabihin black? Ganyan po ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Basta lang siya magsasalita. Kahit naman kitang-kita na yung hindi siya namumuliti kaya ang layo. Diba? Niloloko mo kami, Bongbong Marcos, eh. Ito po next. Ito, tingnan po natin, maganda ito. At kailangan natin bantayan to araw-araw na tunay na gawin at hindi lang for the show. Kasi binanata na, ito na, bumabanat na si Boying dito kay Tambaluslos, dito kay Martin Maleta. At alam naman natin, malabo pong walang go signal ni Bongbong Marcos yan. Okay yan. Sinasabi ko sa iyo, Boying, okay yan. Talagang imbestigahan na yan at kasuhan na to si basta totoo. Tingnan po natin ito. Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, mastermind si Boying ay si Martin Maleta.
At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Teka muna. Bakit ang mastermind, si Tambaluslos, at kasabwat si Saldico, pero ligtas si Bongbong Marcos? Bakit naman ganon? Teka muna Okay. Ako, naniniwala ako, in my opinion, mastermind si Bongbong Marcos. Wag nyo, baka mamaya sabihin nyo pinagtatanggol ko. Pero hayaan muna natin. Ang importante, madiin si Tambaluslos. Kasi po, pag nadiin yan si Tambaluslos, magtuturo yan. So wag muna natin kontrahin kahit na hindi nila tinuturo nitong si Boying si Bongbong Marcos. Di ba? Alam naman natin magkoconnect yan. Ang importante, ipatawag, pitpitin, ipakulong si Romualdez nang isiwalat niya yung mga kasama niya. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama na ang statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamay-ari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Ayun. So sa madaling salita, parang sumasang-ayon itong si Ombudsman o ito si Boying dito sa mga pinagsasabi ni Saldico. And remember this, binanggit niya lang din na nagdi-deliver siya sa Malacanang. At si Saldico, na sinasang-ayunan nila ngayon, na sinasang-ayunan din yung 18 Marines, sinabi nag-deliver din sa Malacanang. Pero wag muna tayo dyan. Wag muna yung si Malacanang, dito muna tayo. Idinidiin na po ito si Tambaluslos. Ngayon, ito po ang trabaho natin. Kailangan bantayan natin. Kailangan mag-ingay tayo. Kailangan tuluyan to si Martin. One thing for sure, pag tumahimik na at hindi nakasuhan at hindi nagtuloy-tuloy ang kaso ni Romualdez, ni hindi siya naimbestigahan sa Senado, ni hindi pinatawag ng Blue Ribbon, ni hindi pinatawag ng ombudsman, ni kung sino-sino, sa madaling salita, lip service. Kunwari lang nagsampa ng kaso. Pero wala naman. Hindi umuusad. In short, for the show. Guaranteed po yan, mastermind din si Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Kasi, ibig sabihin, nag-usap na. Naalala nyo si Martin Romualdez, nagsabi na kung siya ibabagsak, may idadamay siya. Idadamay niya yung mga kasama niya. So, kung nahinto itong pagtugis kay Martin Romualdez, hindi na nga natin alam kung nasan si Martin. Panawagan ko sa mga congressman, kahit sino, kahit si Ridon, kahit si Luistro, nakikita pa ba nyo? Pwede nyo bang picturean kung si Martin Romualdez ay nasa Pilipinas pa? Baka nga wala na yan eh. Diba? Anong sabi? Hindi nga daw pumapasok yan pero sa attendance present. Di sumasahod yan. Diba? Ang tanong nga, tutuluyan ba? Yun. So magtatrabaho tayo lahat.
kalampagin natin ang social media. Huwag tayong magpapaka-relax-relax. Baka 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, wala pa ring nangyayari kay Romualdez. Nag-uusap na yung magpinsan. O sige, hindi ka na namin ikukulong. Hindi ka na namin iimbestigahan. Hahayaan ka na namin. Basta wag mo na lang ako isumbong. O, pag ganun ang nangyari, walang nangyari, ang gulo, no? Pag ang nangyari ay walang nangyari, mastermind si Bongbong Marcos. Simple. Di ba? Oh. So, Boying, okay ang ginagawa mo. Pero sana, hindi ka lang puro satsat. Tuluyan mo yan si Romualdez. Kung hindi, takot ka. Baka pati ikaw may tinatago. Baka pati ikaw may maleta. Nagtatanong lang naman. Tuluyan mo yan si Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa. Statement ng Gutesa, ginamit. Lacson, anong masasabi mo? Galit na galit ka kay Gutesa. Imbis na inimbestigahan mo si Gutesa, di ba? Naglabas pa etong si Defensor, si Kong Mike, na pinatatahimik ni Tambaluslos, ito si Gutesa, di ba? Ganyan po ang strategy niyan. So, dapat makulong talaga to si Tambaluslos. Alam nyo, pag nakulong si Tambaluslos, I guarantee you, tapos na ang problema natin sa flood control projects. Imposibleng hindi yung magsasalta. Imposible. So, tulak natin yan. Na wala na silang option kung hindi magkulong na isang big fish. At publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can you not be the mastermind? Yun ang dapat na tanong sa'yo. How can you not be the mastermind? Ikaw ang speaker. Andiyan pa yung anak ng Pangulo, magkakasabwat kayo. Paano nangyari yun? Pare-pares kayo nasa Congress. I was the former Speaker of the House of Representatives. Exactly. And the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So, hindi daw nagsisimula yung budget sa Congress, sa Kamara. Ito ay nagsisimula kanina. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda. So yung Paras na yan, isa pa yan sa babantayan natin. So Boying, nananawagan kami. Wala na kayong lusot dito. Pag walang nangyari dito kay Tambaluslos, ang iisipin ng taong bayan, garantisado, mastermind si Bongbong Marcos. You have no choice. Next po. Tingnan po natin itong video na ito at bigyan natin ng komentaryo. Kasi kung ako tatanungin ninyo, ginagamit ni Bongbong Marcos itong si Tulfo. Diba? Itong nakahuli nga, tila na ayaw pumasa yung partial investigation nitong si Lacson sa Blue Ribbon, partial report, pero iilan lang silang bumoto, ang nadagdag ay si Tulfo, no? So, maraming mga ganon
na tila ay ginagamit itong si Tulfo ni Bongbong Marcos. Ilagay niyo po diyan sa comment section kung kayo sang-ayon sa akin. Pero panoorin ninyo at kayo po ang umusga. Sa aking opinion lamang 'yon, ha? Sir. What if mas makakapaglingkod kayo as president? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Mas malawang Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? Yan ang deretsahang sagot ni Senator Raffy Tulfo sa aking mga tanong tungkol sa paglutang ng Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, kung saan tabla sa 46%. Ayan. Una, tabla daw si Tulfo at saka si Sara. Ewan ko sa inyo, pero hindi ako naniniwala sa survey na ito. Ha? Imposible. 'Di ba? Dalhin mo na lang, sabihin natin sa Balance Luzon. Sa Luzon. Ano ba yung Balance Luzon? Hindi na lang Luzon. Balance Luzon. Lamang na lamang si Tulfo kay Sara. 72%, si Sara 19% lang. Dalhin mo sa Sara at saka si Tulfo sa palengke. Dalhin mo sa kalsada. Dalhin mo sa mall. Dalhin mo sa park sa Luzon. Si Tulfo at si Sara. Ang pagkakaguluhan po si Sara. Di ba? Alam naman nating, ewan ko, pero sa akin hindi totoo tong na to. Itong survey na to. Ang nakakatakot po dito, tila ginagamit ng gobyerno etong si Tulfo or ang survey. Again, here we go again sa mind conditioning. Di ba? Na sasabihin nila epektibo yung ginagawang impeachment dito kay BP Sara. No? So, malakas si Tulfo, si Risa lumalakas. Pero, halimbawa sila ay hindi tumakbo, ang sasabihin nitong lalo na itong mga dilawan, posible sanang nanalo at si Tulfo or posible sanang natalo si Sara. Kaya lang hindi tumakbo si Tulfo at saka si Lenny. In short, meron na silang exit plan na ginagawa. Pangalawa, mind conditioning. Na humihina si Sara. Para iisipin ng tao, kung sakaling hindi tumakbo man si Lenny at saka itong si Tulfo, kung sino mang tatakbo, aabutan si Sara. Remember, 2 years pa yan. Ang aga nila. Tingnan nyo ang aga. Bakit ka magpapasurvey ng ganito kaaga? Anong purpose? At nagpa-survey nito si Subiri Kaduda-duda po. Silang dalawa ni Vice President Sara Duterte. Yan ay kung one-on-one ang laban sa pagitan ni VP Sara at Senator Tulfo. Kung ihimayin ang mga numero, may kitang tabla rin ang dalawa sa Metro Manila. Pero kapansin-pansing malaki ang hatak ni Tulfo sa Balance Luzon, habang mas malakas si VP Sara sa Visayas at Mindanao. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit? Alam niya kasi peke. Alam niya hindi totoo yung survey. Alam niya hindi niya kakayanin si Sara. Ang bira, Sir. Kasi ang tanong, kahit mataas ka sa survey, kahit pantay ka sa survey, hindi ka pa rin tatakbo? Very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Na mga elected officials, first termer pa lang sila, and then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they fail. Mas kinawabot pa hanggang langit, talagang hindi. Marami naman dyan Magugunitang nitong Pebrero pa nang mag-anunsyo ang Vice Presidente ng kanyang presidential bid. Muli rin siya nanindigang handa siyang maging susunod na Pangulo. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Bukod sa Sara versus Raffy, may inilabas ding match-up ang Pulse Asia na Eto, medyo pumapantay na. Tumataas na si Lenny. Pero ayaw din ni Lenny.
VP Sara versus Mayor Leni Robredo. Sa kabuuan, lamang si VP Sara kay Mayor Leni, 51% versus 43%. Pero ito na marahil ang pinakamalapit nilang agwat sa ngayon pagdating sa election surveys. Mas dikit sila pagdating sa Metro Manila, 41% kay VP Sara versus 42% kay Leni. Pero nanatiling malakas ang bise sa Visayas at Mindanao. Sinubukan din ng Pulse Asia na pagbanggain sina VP Sara at Senator Bam Aquino. 55% si Tambak. Tambak si Bam Aquino, pero okay lang yan. Peke naman yan. Ewan ko ha. VP Sara habang 32% lang si Bam. Paano kung magtuos silang apat? Kasama pa sina Senator Risa Hontiveros at Interior Secretary John Vic Remulla. Kawawa si Risa. Asang-asa pa naman yung ale na siya ang kukunin, pambira kayo. Yung survey kanina, yung Sara at saka Tulfo kung one-on-one. Kasi yan ang punto ng dilaw eh. 'Di ba? Dapat one-on-one daw talaga. Leni and Sara one-on-one. Pero kung maramihan, sama-sama, may bugbog sarado si Risa. Bugbog sarado si Risa. 2%. Huwag ka nang tumakbo. Pero pag sama-sama sila, tila lamang pa si Leni. Ay, talagang binibuild up nyo si Leni, ha? Sa six-way battle na yan ng Pulse Asia, si VP Sara ang nangunguna with 43%. Sumunod si Mayor Leni with 27%. Raffy Tulfo na may 19%. Habang single-digit naman sina Senator Bam, Risa at Secretary John Vic. Nang makausap ng News 5 si Senator Risa tungkol dito, sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Naging dehado na ako noon. Kaya hindi ito bago sa akin. Nako, iba yun. Hindi ko alam kung saan ka nadehado before, kung sa PhilHealth o saan. Ewan ko kung ano yung kinukwento mong nadehado o kung sa bundok o sa siyudad. Hindi ko alam kung saan ka nadehado sa buhay mo. Pero hindi ko alam kung sa love life o kay Llamas. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam kung saan ka nadehado. But this time, kung saan man yang ikaw ay nadehado, malabo ka kay Sara. Ang layo. Ma'am, ang layo po. Magising ka po sa iyong bangungot kasi baka ikamatay mo yan. O hindi po death threat yun, ha. Bangungot di ba? May namamatay sa bangungot. Pagka nasobrahan ka, gumising ka na po dahil delikado po yan. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028. Ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay ito. Ayun. So wag muna tayo, sikmura muna tayo. Ay, concern yung ale. Kung concerned ka sa sikmura ng Pilipino, hindi yung impeachment ang itinutulak ninyo. Hindi yung Duterte ang itinutulak ninyo. Ang itulak ninyo, paano mahuhuli yung korupsyon sa flood control, sa ghost projects. Kasi pag nahuli yan, maraming maibabalik na pera sa Pilipinas. At pag hindi yan nahinto, tuloy-tuloy, nawawala ang budget ng Pilipinas, nakukurap. So kung concerned ka sa sikmura ng Pilipino, hindi si Sara ang pinag-iintindi nyo. Mukha kayong impeachment. Hindi nyo mapansin yung confidential funds ni Bongbong Marcos. Niloloko mo kami, Risa. Itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung mahal ng kuryente. Exactly! Yan ang ayusin nyo. I agree with you. Salute ako dyan sa'yo. Yan ang asikasuhin nyo. Hindi yung impeachment. Yung sikmura. Sinasabi niya kasi, yung taas ng presyo natin. Huwag muna eleksyon ng pag-usapan. Tanga! Huwag impeachment ang pag-usapan. Yung taas ng presyo, yan ang solusyonan ninyo. Wala ng trabaho at yung ganyang mga issue na talagang pinakamalapit sa mga puso natin. Dagdag pa Sino? Si Llamas? niya, marami pa raw pwedeng mangyari. Tindi, no? Ewan ko na mababalita ko. Totoo ba yun? Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam. Pero kung totoo yun, nakakadiri ka naman. Bira. Speaking of sikmura, ang tibay talaga ng sikmura. Di ba sinasabi niya sikmura, malapit sa sikmura niya. Pag totoo na, hindi ko siya. Patingin ko naman hindi. No? Pambira.
Hindi ko naman sinasabing maganda si Risa, pero pag kinompare mo naman kay Llamas, pambihira. Matapang na talaga sikmura mo. bago ang 2028 elections. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri ang nagpakomisyon ng Pulse Asia Quarterly Survey para sa presidential at vice presidential candidates. Minabuti niya raw gawin ito para makita kung sino-sinong pangalan ang lumulutang para sa 2028 presidential elections at kung sino-sino rin ba ang kinukonsidera ng ating mga kababayan para maging susunod na lider ng ating bansa. Ang tanong, bakit nagpakomisyon ng survey si Zubiri? Gusto niya raw malaman kung sino yung lumulutang at sino yung kinukonsider ng mamamayan. Oh, yun nga. Bakit nga? Bakit gusto mong malaman? Diba? Anong purpose? Mind conditioning ba? Aabutan na ba si Sara? Ha? Papanig ba kayo sa partido ni Sara? Hindi ko alam anong purpose ni Zubiri dito. Isinagawa ang survey mula February 27 hanggang March 2, kaya asahan daw na posibleng makaapekto sa mga numero ang gumugulong na impeachment complaints laban kay VP Sara. Kasi alam nyo po, magastos yung survey na yan. Hindi po biro ang budgetan dyan. So, para gumastos si Zubiri at para mag-effort pa siya magpa-survey, dapat may lehitimong purpose. Lehitimong dahilan. Bakit? Ewan ko, ako wala akong maisip unless yung resulta kasi. Hindi ako naniniwala dun sa resulta. Kaya nga sa tingin ko, ito ay mind conditioning. As early as now, ginagapang na si VP Sara. Okay, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa vlog ni Coach Oli. Thank you po. No? Pero tayo muling nagpapaalala, huwag pong kakalimutan na i-like niyo po tong video na ito. And sana sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Huwag niyo rin kakalimutan na sana po ay magpatuloy kayong sumubaybay. Magpatuloy kayong mag-abang sa mga nilalabas nating vlog. Muli po, huwag pong kakalimutan, Coach Oli News, nagpapasalamat. God bless everyone.